Good day mga kaputi. Ang project ko ngayong araw ay isang Scorpion na pointillism. At ito ang request ng ating client. Bali ang ating client ay nagpa-schedule po sa atin na ito pong design ay kanyang ipinasa sa akin at gusto niyang palitan yung mga ibang detalye para hindi parehas sa picture na kanyang ipinasa sa akin. Bali dito ay masusubok po ang ating malikhain na gawa at pag-oobserba sa disenyo na ating ginagawa. Bali dito ay natapos ko na pong i-edit yung design ng ating client at ito na po, print ko na po siya at ilalapat na po natin ito sa kanyang balat. Bali ito na po ang ating client at dito po niya ilalagay ang kanyang tattoo. Bali ang attacking gagawin po natin dito ay pointillism na mayroong pagka black and gray. Pero more on pointillism po ang gagawin ko dito sa design ng ating client. Kaya bago ang lahat ay siyempre mag-stencil muna tayo ng design ng ating client para masimulan na rin natin itong project niya dahil sa excited na rin ang ating bossing na masimulan nitong project na aming gagawin. Bali, dito mga kaputi ay gumamit ako ng 3RL at syempre yun na rin yung pinang-shade ko para sa pointillism at low voltage lang po yung ginamit ko, siguro mga 4.5 volts lang siguro. At syempre ay hinay-hinay lang din ako sa paghagod para makuha ko rin yung tamang pointillism at tamang dotted shading ng aking ginagawang pyesa. At same process din ako sa pag-line. Bali dito ay mabagal na paglilinya lang po yung ginawa ko upang hindi po ma-overwork. Hindi rin siya mabigla sa paglilinya kasi kapag mas binilisan ko yung pagla-line, hindi ko pa naman sanay yung mabilis maglinya. Kaya nasa parehas na low voltage lang po talaga ako sa paglilinya at sa pointillism. Pero depende pa rin yun sa artist. Kasi hindi rin naman pare-parehas yung atake ng mga artist. Tsaka depende rin yun sa kung ano man yung nakasanayan nilang voltahe at yung atake na ginagawa nila sa pyesa at sa korte ng ginagawa nilang design. Oo nga pala. Meron pa palang isang importante din dito sa pagpo-pointillism, yung pagtitimpla ng tamang sukat ng ink. Kasi dito ay may tamang sukat yung drops ng ink na ilalagay mo at yung gagamitin mo para makuha mo yung tamang line or yung pointillism mo sa ginagawa mong pyesa. Kaya maganda talaga na mapag-aralan mo muna talaga yung ganitong mga klaseng atake at yung timpla bago mo gawin. At pwede mo na rin siyang pagpraktisan kung may willing na may mga kaibigan ka na willing na mapagpraktisan mo, o mas maganda sa practice skin ka muna gumawa bago mo ito gamitin sa balat ng tao. Pero hindi man parehas yung texture ng balat ng tao at yung practice skin kasi iba yung sa practice skin. Yun nga, kung may kaibigan ka na willing na mapagpraktisan mo, na kung magaling ka naman ng magtato, mas maganda, mas mainam. Hindi naman niya mapagsisisihan. Kasi ako sa totoo lang, marami akong kaibigan noon na napagpraktisan ko din. Wala naman taong nagsisimula na magaling agad. Lahat tayo ay nagsisimula sa pinakababa. Sa hindi ka pa magaling hanggang sa tumagal-tagal at gagaling ka rin. At dapat pagbutihin mo rin yung ginagawa mo, hindi lang yung babase ka lang sa binabayad ng mga kliyente sa'yo. Siyempre, wag mo naman mahalin yung pera. Hindi naman sa sinasabi kong siyempre mahirap din magtato at mahirap din magpundar ng mga gamit. Pero kung parati kang aasa sa matataas na bayad at hindi ka tatanggap ng mga kliyente, ay huwag ka nang magtato. Kasi kung puro tanggap ka lang ng tanggap ng mga matataas na bayad at hindi mo papansinin yung mga murang bayad, hindi ka makakapag-practice. Pero hindi ko naman sinasabing ida-down ko yung singil ko na ibababa ko. Siyempre, mas masusunod pa rin yung price mo. Pero nasa sayo pa rin yun kung beginner ka pa lang. Dapat, wag mo munang medyo taasan yung sisingilin mo sa mga kliyente. Siyempre, maghahanap niya ng mas professional at yung mas magaling na
sakto dun sa sinisingil mo kasi kung siyempre pares lang kayo ng singil, pares kayo mahal, tapos magpa-practice ka, siyempre walang magpapatato sa'yo. Lalong hindi ka makakapag-practice. At lalong hindi ka matututo. Balik tayo dito sa ginagawa nating pyesa. Bali, medyo patapos na po tayo. Dito na lang po tayo sa may part na baba. Pero medyo matagal pa po ito dahil medyo mabagal po yung hagod ko dito ng pointillism. At kung tatanungin nyo kung ano yung gamit ko ditong machine, ay Flux Max po ito na replica lang po. China lang po itong gamit kong machine. Hindi ko kasi afford bumili ng mahal na machine. Pero mahal na rin po ito. Para sa akin, mahal na rin po. Kasi mahirap pong kitain yung pera. Kaya ilang client din bago mo mabili itong machine na ito. Kung puro maliliit na piece lang gagawin mo. Pero kapag malalaking piece, siguro isang client lang kapag makajamba ka ng magbabayad talaga ng malaki. Pero wala naman sa sa machine. Nasa nagtatato yan. Kahit ano naman gamitin ng machine, basta nasa puso mo yung pagiging artist at yung paglikha mo ng mga ganitong mga sining, talaga magagawa mo yung tattoo na dapat mong magagawa at yung expect ng client sa'yo. Yun na yun. Basta ayusin mo lang yung paglikha mo at ayusin mo lang yung paggawa mo sa piece na ginagawa mo at pagbutihin mo lang. Dito yung client natin ay medyo nasasaktan na dahil puro line kasi at pointillism yung banat namin sa tattoo niya, kaya medyo nasasaktan na rin siya. Pero kayang-kaya naman niya. Hindi man niya sabihin pero ramdam ko si bossing. Pero hindi ko sinasabing mahina yung pain tolerance na ating bossing. Mataas yung pain tolerance niya. Bali, ito na po pala yung finished product ng ating Scorpion Pointillism tattoo. O, di ba? Napaka-solid, mga kaputi. Bali, 3RL lang po yung ginamit ko dyan, no? Wala po akong ginamit na ibang RL. Di ako gumamit ng 7.5, hindi. 3RL lang po yan, all the way na po. At, syempre, pwede na rin po bang makahingi ng konting like, share, at follow na rin po sa aking mga Facebook page account. Maraming salamat po. Thank you.